Hello! Hello, Tutor Kevin. Ayan, hello mga learners, hello mga parents, at hello mga teachers na makakasama namin ngayon ni Tutor Bandong sa isa na namang grade 9 session ng Itulay. Monday afternoon, magsasama-sama tayo from 2:20 up to 3 o'clock. Kamusta ka, Tutor Bandong? I'm doing good, Tutor Kevin. It's an amazing Monday na naman. Excited Correct. para sa ating grade 9 science Itulay. Yes, it's amazing Monday na naman at syempre ay magsisimula na naman tayo ng panibago na namang week kung saan ating pag-aaralan ang mga concepts ng quarter 1, week 6 ngayong linggong ito. Kaya mga learners, parents, please, pakihanda na po ang mga module ng inyong mga bata, ballpen, notebook, papel, etc. Ayan, Tutor Bandong, may merienda ka ba dyan? Nagre-ready na si Mima ng spaghetti. Yun daw ang aking merienda later. Ay, ang sarap naman, spaghetti. Yes, okay. Pero Tutor Bandong, gusto ko na talagang ma-meet si Mima. Hindi pa siya magpapakita, Tutor Kev. Sa end pa daw. Kinukumbinsi ko nga na magpakita na, pero ayaw pa niya. Ay... ina-excite ka pa niya lalo, Tutor Kevin. Talaga naman, Tutor Bandong. At syempre, gusto ko rin matikman yung mga pine-prepare niyang food. Kaya, Tutor Bandong, it's siesta time. Siyensya na may konting siesta. Dahil ang gusto natin, busog na ang kanilang isipan. Syempre, busog din ang kanilang tiyan. Kahit pa pa. Correct. Alright, Tutor Kev. Let's get it on, learners! Okay. So once again, Science Monday, 2:20 to 3 o'clock with me, Tutor Kevin, and my ever-reliable and beautiful partner, Tutor Bandong from SDO Malabon City. Okay, at syempre, quarter 1, week 6, Tutor Bandong, ano bang pag-uusapan natin dito? Tutor Kevin, it's biodiversity and evolution. At ang writer natin ay si Jennifer Gicomo. Gamit natin ang SDO Malabon module. Thank you so much, SDO Malabon, for preparing this module for us to discuss dito sa ating Itulay. Kudos po sa ating writer. Okay, ayan! Sino ba to, Tutor Bandong? Ayan, ito talaga yung inaantay nating lahat. Ang ating mahusay tuti of the week. Correct. Si Greamar Valiente, Tutor Kevin from Lalo National High School, Division of Cagayan. At ang kanyang at ang kanyang Science 9 teacher ay si Teacher Brazel Serna at si Teacher Joanna Ciruno. Correct. Ang kanyang section ay Aristotle SSC. Ayan, congratulations, Greamar. At dahil dyan, meron kang certificate. Ayan. With a badge, diba? This certificate is hereby presented to Greamar Valiente in recognition of the outstanding participation and great attitude during the Itulay online tutorial session in Science 9, presented this 18th day of October 2021, signed by yours truly, Tutor Kevin, and of course, Tutor Bandong. Congratulations! Palakpakan naman natin siya, Tutor Bandong. Congratulations, Greamar! Okay, at sa mga learners natin, nandiyan siya kaagad. Nakita ko siya kanina, nag-greet na kaagad. Isa yes. Talaga namang maagang tumututok sa ating Itulay session. At sa mga learners natin na gusto ding ma-recognize, please tumutok lang po dito sa ating Itulay online tutorial. Katulad ni Greamar. Yes. Congratulations. Actually, Tutor Bandong, kinausap ko yung parents niya, tuwang-tuwa. Wow. Siyempre, di ba? Tapos may badge pa, oh. Ang ganda pa. Correct. Mahusay Tuti of the Week. Di ba? Ayan, ipapadala natin yung certificate kay Greamar. Quarter 1, week 6 na tayo. And of course, our most essential learning competencies, we will relate species extinction to the failure of populations of organisms to adapt to abrupt changes in the environment. Bata yan sa ating code na S9LT-IE-F-30 at Tutor Bandong. Napaka-timely din ng ating pag-aaralan ngayon. It's all about biodiversity, di ba? At ang epekto nito ng population sa environment, di ba? Sa mga changes na nagbabago, ano bang epekto nito? Di ba? Lately, nagkaroon tayo ng bagyo, di ba? Kaya naman, at the end of the session, they will be able to determine the pattern of population distribution
They can explain the probable causes of species extinction, and they can explain some environmental issues that contributed to species extinction. Nakakalungkot lang, Tutor Vandong, kasi ngayon meron ng mga species ng animals, species ng mga puno, ng halaman na hindi na natin nakikita ngayon, di ba? Picture na lang o kaya sa television na lang natin nakikita, pero hindi na natin talaga nakikita to at nahahawakan ng personal. Mahalaga pa naman sana na maipamana natin sa ating mga anak, di ba? Makita rin nila, di ba? Sana. Kaso lang talagang medyo dumadami na yung bilang ng mga ganito, extinct na. Okay. Tama. Ito yung topic natin actually for today, Tutor Kevin. So let's proceed with our pre-assessment. Yes, all right. Sige. Okay, learners, ready? Pakichat po yung inyong sagot sa ating comment section. Ready, number 1. Which pertains to organisms that existed in the past but no longer existing in the present time? Is it A, exotic, B, extinct, C, endemic, or D, endangered? Ayan. Answer mo? Show mo! Yes, at good afternoon muna, Tutor Kevin, no, sa ating mga viewers. Ayan, ang dami nating viewers. Ito, meron tayo from Doña Magdalena H. Gafford High School. Hello! Hello! Si Ma'am Maylene Amendang ng Malabon National High School ay nanonood. Hello din. po! Si Nikki Joy Agustin Ginoo. Mula din sa Doña Magdalena Gafford. Ayan. Yan. Sumasagot ulit si Graham Moore. Letter B daw, Tutor Kevin. Ano sige, tingnan nga natin. The correct answer is letter. Wow, tama si Graham R. B, extinct. Tama yan. Okay, Tutor Vandong, number 2 nga tayo. Okay, let's proceed with question number 2. Which of the following causes of extinction is directly brought about by human activity? Is it A, glaciation? Is it B, overharvesting? Is it C, cosmic radiation? Or is it D, volcanic eruptions? Ayan. Answer mo! Show mo! Alright. Hello, Princess Divine from Luis F. Gomez Diamantina National High School of Cabanatuan East District. Ayan, Cabanatuan. Hello! Ayan, what could be the answer here, Tutor Vandong? And the correct answer to this is letter D, overharvesting. Ayan, pag-aaralan natin yung overharvesting na yan mamaya. Okay, next. Number 3, which pertains to the largest number of individuals in a species that an environment sustains for a long period of time. Is it A, biodiversity? Is it B, limiting factor? Is it C, carrying capacity? Or is it D, population density? Answer mo, show mo, go! Ayan, nagpapakita na ng kanyang answer si Grace Domingo from Alibadabad National High School. Ayan. Hello! Hello, Glyza May. Hello, Aaron. Hello, Roy De Jesus. Hello, Renalyn. Hello, Junel Leonardo Arrebe. Si ating mga masugid na mga nakatutok sa ating A2 Live. The correct answer here is letter C, carrying capacity. Later, we will know what is it all about. Number 4. All right. Let's have number 4, which is not a result of cutting down trees. Okay, which is not a result of cutting down trees. All right. So here are the choices. Is it A, floods? Is it B, soil erosion? Is it C, eutrophication? Or D, decrease in wildlife resources? Answer mo. Show mo. Show mo. Ayan, nagpapakita ng answer si Princess Divine from Diamantina National High School, Cabanatuan. Ayan, si Whitman, paglamutan ng sunflower. Okay? Sa hello, Jester. Hello, Veng. Ayan, si Grace Perez. And may the answer na sila. Is the letter C. Yan, eutrophication. Alright? Ayan. Ito yung walang kinalaman sa cutting down of trees. Mamaya, i-discuss natin yan. Let's proceed with number 5. Number 5. Which factor has a tendency to increase population density? Letter A, limited food supply and diseases.
B. Limited space and higher birth rate. C. Higher death rate due to a calamity. Or D. Presence of a greater area for organisms to live. Answer mo! Show mo! Yan, si Jester Velasquez watching from Santa Lucia National High School. Alright! Sabi ni Rhea Jane Vidal, sabi ni Gilbert Francisco letter D. Si Zach Era ng 9 Lanwa, Malabo National High School. Ayan, ang dami nagpapakita ng kanilang answer. Tutor Kevin, and the correct answer to this is letter B. Limited space and higher birth rate is not a factor that has a tendency to increase population density. All right. Let us continue. Wow, bago tayo magpatuloy, Tutor Vandong, pinirepair kang side trivia dito. Ano ba to? Yan. Nakita natin may mga picture ng mga insekto, no? Oo, Tutor Kevin. Ano ba yan? Ating side trivia dahil according to that, each year, Tutor Kevin, scientists discover around 5,000 to 10,000 new species na in the world. At common doon ay insects talaga, Tutor Kevin. Yun yung mga bagong nadidiscover ngayon. Malay nyo, learners, makadiscover kayo ng bago. Pwede nyo ipangalan sa sarili nyo, di ba? Yes, pwede yun, Tutor Kevin. Biro mo, 5,000 to 10,000 yan each year, ah. Oh, at saka dito sa Pilipinas, medyo marami pa rin naman tayong kagubatan na pwede nating makitaan ng ganyan. Di ba, Tutor? Dahil ang Philippines, actually, kinoconsider tayo na isa sa pinaka-diverse hotspot. Okay, biodiversity hotspot tayo, Tutor Kevin. Tama. Sa Batangas na lang, Tutor Vandong, sa Batangas. I think that's in Anilao, Batangas. Di ba? Parang sabi, that is Center for Marine Biodiversity talaga. Sa dami ng mga species na nandoon. No? Correct. Okay, let's unlock some science terms dito, Tutor Vandong. Ayan. Una, biodiversity. Pag sinabi nating biodiversity, variety of life in an area. So, ang Tagalog nito ay samut-saring buhay. Biodiversity, again, it's samut-saring buhay. Iba't ibang buhay na nakatira sa isang lugar, ano? Sa isang area. Next is Tutor Kevin, actually, may dadagdag lang ako dito sa biodiversity. Meron tayong level ng biodiversity. Yes. Meron tayong tinatawag na genetic diversity, wherein ito yung sum of all genetic information in the genes na example nito yung mga iba't ibang uri ng birds. Ayan, so consider natin yan sa genetic diversity. Tapos meron din tayong tinatawag na species diversity, wherein ito yung measure naman ng different or number of different species. Like sabihin na natin, Tutor Kevin, lahat na ng animals, ganyan species ng plants, ayan naman yung species diversity. At yung last naman, Tutor Kevin, meron din tayong tinatawag na ecosystem diversity, where ito naman yung measure of the number of different ecosystems. So, nandiyan na yung mga swamp, forest, mountain, ayan naman. So, At makikita natin, Tutor Vandong, na iba-iba talaga, no? Iba-iba talaga yung nakatira sa isang area. Pero nagsasama sila na, they are living in harmony na sama-sama. Kaya nga, variety or may varied species ng plants, animals, insects, etc. Pati ng lake, ng sea, etc. Next natin is Biodiversity Index. Ano ba to, Tutor Vandong? Okay, Biodiversity Index is a scale of the diversity of plant and animal species in a given area. Okay, so yan naman, given area. Biodiversity Index. At pwede rin natin siyang i-express mathematically as total number of different species divide total number of living items. So yun ang kaniyang mathematical expression naman. So yun ang ating tinatawag na Biodiversity Index. Next is the population density, which is a number of individuals in an area. It could be different species, individuals. I mean, it could be like horses, zebra, elephants living in an area. We're talking about individuals here. Ayan, ano naman to si limiting factor? Interesting to. Ayan, limiting factors, Tutor Gavin, a condition that keeps a population from over-increasing in size and helps balance ecosystem. So, mayroong mga factors that includes, Tutor Kevin, so ano ba yung nag-limit, di ba? So, these are food or yung availability ng food. So, we have water, we have light, ayan, temperature, and soil nutrients. So, sila yung mga kinoconsider natin as limiting factors. Right? Correct.
Now, another word is carrying capacity. Tandaan natin, napakahalaga nito because this pertains to a maximum number of individual that can occupy a particular habitat. Ibig sabihin, pag sinabing carrying capacity, ito lamang yung kayang suportahan, no, sa isang area. Pag sumobra to, magkakaroon ng problema. Remember, hindi dapat, di ba kaya nga word is carrying, dapat nakikarry, di ba? Tutor Kevin, lahat talaga ng in excess ay hindi maganda. Alright? Correct. Next word is threatened. Ano ba to? Ayan, threatened. So, meron naman tayong threatened species na tinatawag. When the number of species declines so fast, Tutor Kevin, so di ba may tatlong category. So, we have this threatened, meron nga tayong endangered, at saka itong susunod dyan ay extinct. Okay? So, yung threatened, ito yung ito nang sinabi natin, na number of species decline so fast, sobrang bilis talaga, Tutor Kevin. Yes. Nanganganib ng maubos. Yes, bilang pagbaba ng okay, threatened na kasi. Yes. Endangered, when species population becomes low and only few remain and extinction is possible. Kaya dapat itong mga to talaga inaalaga ang mabuti. Yan. Tutor Kevin, babatiin ko lang dahil marami nagpapa-shoutout sa atin ngayon. Sige, shoutout! Tutor Kevin from Tala High School. Hello po. Si Ma'am Leticia Belariano, ang kanilang teacher dito, si Jedrick Kitala. Ayan, si Sandy, si Ton, ang dami natin from Tala High School. Ayan, from Ramon National High School, si Tyron Alcantara. Hello sa inyo dyan. Right, from Quirino National High School, Quirino District, Michelle Lasam. Ayan, hello. Correct. Salamat sa inyo. Okay. Alright, Tutor Kevin, ito naman yung isa natin. Ano ba itong isa? Sige, ano ba yan? Endangered naman, Tutor Cal. Oo, yes. Endangered, ito na nga yung malapit-malapit na sa pagkaubos talaga. Okay? Napakababa na ng population. Ngayon, pag naubos na to, ang tawag na to dito ay magiging extinct na siya. Last member of the species no longer exists. Correct. Kapag talagang totally wala na. So, extinct na siya. Okay, correct. So, medyo yung mga terms natin nakakabahala, Tutor Kevin, ano? Dahil ayaw natin sana, di ba, na humantong sa extinction. Okay, so dahil may mga threatened na, may mga endangered na, sana naman wag nang humantong sa extinction, Tutor Kevin. Okay, so sana... Kaya alam mo, Tutor Bandong, ang ginagawa ng mga genetic engineering ngayon, ng mga scientists, talagang kumukuha na sila ng sample at pinag-aaralan ng tissue sample at pinag-aaralan na nila kung papaano mapapadami muli yung bilang ng mga endangered na species. Ayan. Inaaral na ng ating mga scientists, ano, Tutor Kevin. Correct. Pero ayun nga, no, what causes extinction? Kasi napakaraming reason, Tutor Kevin. Actually, karamihan dyan ay man-made. Ayun ang mabigat doon, Tutor Kevin. It's man-made, no? So ano-ano ba yung causes of extinction? Ayan. Una, ayan. Climate change. Pag-usapan natin kasi very timely talaga to. Actually, sa United Nations, meron ng commission para sa assigned para dito sa climate change, no? When we say climate change, learners, teachers, and parents, of course, this is the sudden changes in the Earth's temperature, no? Ito yung tanda ngayon. It should be like, 'di ba? Dapat summer pa, tapos pero nag-uulan. 'Di ba? So nagkaroon ng sudden change doon sa cycle na normal nating na dapat mapagdaanan. Unang-una, bakit nagkakaroon ng climate change? Kasi syempre, konti na lang yung mga puno natin, contributory factor kasi yung bilang ng mga puno, no? At kapag actually, Tutor Vandong, may nagtanong sa akin estudyante dati, Sir Kevin, bakit dati po signal number 4 nung like 10 years ago at signal number 4 ngayon, pareho lang naman po ng signal, pero mas malaki yung epekto ngayon. No? Yes. Well, of course, syempre, tingnan natin yung environment natin. Lahat yan may kinalaman talaga, Tutor Kevin, sa climate change. Kaya nakaka-experience tayo na extreme weather conditions, yung changing rainfall patterns natin, and drought. Talaga naman,
malaki ang impact nito sa ating biodiversity, Tutor Gab. Correct. Ayan. Next natin. Ano ba tong acid precipitation na to? Ayan. So acid precipitation, wet and dry deposition containing higher than normal amounts of nitric and sulfuric acid, Tutor Kevin. So ito yung acid rain, Tutor Kevin, di ba? Kapag ka talaga namang matindi yung amount ng nitric and sulfuric acid, okay, na bumabagsak, apektado talaga yung ating biodiversity, particularly yung ating mga hayop and even the plants. Saka yung mga, napansin ko din yung mga migratory birds, no? Yung mga ibon talagang naaapektuhan sila. Isang example nito, Tutor Vandong, like kapag sa city na talagang mausok, accumulation ng ng carbon din sa ng smog, 'di ba? Yes. Yung accumulation niyan, pag nagsampay ka ng damit at umulan, naninilaw yung puting damit. O kaya kumukupas kumukupas yung pagkaganda-gandang kulay ng damit mo, kumukupas. 'Di ba? Yung pala because of acid precipitation, yung mga yero nangangalawang. Yes, Tutor Kevin, ang taas talaga ng sulfuric acid na nilalabas, no? Kaya nakakatakot talaga. Kwento dati ng mga lolo-lola natin, 'di ba? Dati pwede mong inumin, iniipon nila yung yung tubig tapos kaya sinasala lang nila gawa ng mga dahon. Pwede na nilang inumin o kaya ipanglaba. No, ngayon, we can already see. Hindi na rin pwedeng, minsan nga hindi na rin pwedeng ipangdilig eh. Oo. Kasi ang taas ng acid content, naninilaw yung dahon ng halaman. Hindi maganda sa balat. Dati gusto nating maligo sa ulan. Ngayon hindi naman siya. Kumbaga parang meron ng kati-kati daw silang nararanasan. Kayo ba mga learners, mga parents, mga teachers, comment nyo lang po sa ating comment section. Kayo po ba ay naliligo pa rin kapag umulan? Ano po ba? Tingnan natin kung merong magre-react. Naliligo pa rin po ba kayo sa ulan? Batiin muna natin si Tina Aquino. Tanong natin kay Tina. Tina, naliligo ka pa ba sa ulan? She's from Partida National High School, SDO Bulacan. Tutor Kevin. Hello, Tina Aquino. Hello Miguel Joaquin. Ayan. Naiinom niyo pa ba yung tubig ulan? Ayan, yes po. Yes po daw. Tutor Kevin, sabi ni Krisha Lane Lasong. Yes din daw, sabi ni Judith and Labanon. Ang dami pa rin palang naliligo, Tutor Kevin, sa ulan talaga naman. Correct. Tutor Bandong, naalala ko noon sa, I went to Palawan dati. Marami pa rin puno doon. Madami pa ding gubat. Umulan, ang sarap talagang maligo. Pero napansin ko dito sa city, ang dami sa lugar kasi namin, ang daming industrial parks, no? Ang dami ng mga sasakyan. Medyo parang hindi na talaga advisable na maligo talaga. Kung gusto mong pwede namang maligo, pero limit na lang yung time. Kita mo, Tutor Kevin, Laguna pa yung area mo, ha? Paano na ako dito sa Malabon? Ayan. Pero marami pa rin sa Laguna na like kila Tutor Xiao sa Luisiana. Hello, Tutor Xiao. Napakaganda doon sa Luisiana, Laguna. Talagang masarap pa rin mamasyal. Alright, the next one is diseases. Okay, go ahead, Tutor Vandong. So, we have diseases, epidemic, infectious diseases, or virulent infectious diseases cause the change in biological populations. Ayan, sakit. Yan, Tutor Kevin, talaga naman, nakakatakot talaga pagka epidemya, di ba? So, especially ngayon. Hindi na lang epidemic no? It's already a pandemic. Yan. Talaga global, naman, hawa-hawa. It's global, yes. Nagkakahawa-hawa. Pag nagkasakit ang ang individual, pwede siyang makahawa, no? At ito ay nagiging cause ng morbidity and mortality, no, sa isang population. At siyempre kapag marami ang nagkaroon ng infectious diseases at hindi ito na-cure agad, it can lead into death. Yes, Sir Kev. At ang nakakalungkot dyan, sobrang bilis ng pagkalat, Sir Kev. Ganun kabilis ang spread ng diseases. Okay? Kaya medyo alarming talaga. Kaya sabi natin, lately, Tutor, nitong last week actually, October 15, sinelebrate natin ang World Hand Washing Day. Actually, si Tutor Richard natin, si Tutor Richard ng grade 10, isa siya sa mga naging national speakers natin dyan na
pinromote talagang hand washing na this is the cheapest and one of the safest methods para maiwasan natin ang pagkakaroon ng sakit, no? At pagkakaroon ng contamination. Of course, we have to do hand washing. Simpleng hand washing can prevent diseases. Ayan. The next one is meteoric impact or cosmic. Tandaan natin yung mga dinosaurs noong araw, di ba? Ayan. Cosmic radiation. Extinction happens when a massive asteroid or meteor hits the surface of the Earth. Noong unang panahon, siguro millions of years ago, yung mga dinosaurs natin, they existed. Then nagkaroon ng tinatawag nating meteoric impact na naging dahilan para maubos yung kanilang mga lahi. Yes, Tutor Kev. So, asteroid strikes, kita mo naman sa ating illustration, Tutor Kev, di ba? Ayan. Nakakatakot naman yan, Tutor Bandong. Tutor Kevin, ubos tayong lahat pag ganyan ang umatake, di ba? Kapag nagkaroon ng cosmic radiation. Isang bomb sa akin. Alright, let's proceed, Tutor Kev. Ano pa ba ang... Ayan, number 5, the spread of invasive species. Ano ba yan, Tutor Bandong? Okay, so the spread of invasive species, it can change the abundance of diversity or the food web in an ecosystem by destroying and replacing its natural value and number. Right? So kapag may inintroduce, Tutor Kevin, na isang uri ng species na pa pwedeng halimbawa, dumami ng sobra yung kanyang number, ma-outcast kasi, Tutor Kevin, yung talagang nakatira na doon. So nagkakaroon talaga ng, naaapektuhan yung mismong mga nahandoon na. Okay? Kaya kumbaga na-invade sila ng ibang uri ng species na mas dumami yung nag-invade. So, malaking problema rin yun, Tutor Kevin. Kaya nga, di ba, yung iba, pagka pangingisda yung kanilang trabaho, usually kapag may mga na-introduce nga doon na may dumati or may mga bagong isda doon na nakaka-apekto daw sa kanilang alaga, talaga namang na-alarma sila at pinipilit nila yung kunin para hindi maapektuhan yung talaga naman na nandoon na kanilang inalaga. Para so, di rin sila malugi. Yes, Tutor Kevin. Actually, Tutor Bandong, may nagtanong din sa akin dati, Sir Kevin, bakit hindi po natin patayin or eliminate lahat ng snakes? Alam naman natin ng mga snakes, delikado pag nakita ka niya, naku po, pag natuklaw ka ng snake, naku, pwede kang mamatay, no? Ang tanong, bakit hindi natin dapat i-eliminate ang snakes? No? Hindi natin dapat i-eliminate ang snakes dahil, pakichat nga mga sagot ninyo kung bakit natin hindi dapat sila i-eliminate. Pero bago ko sagutin yung tanong, hi muna kay Tutor DJ Santiago, isa nating teacher broadcaster sa English. Hello, Tutor DJ. Hello din sa aking partner sa Science Grade 9, kay sa DepEd TV, si Ma'am SGP Martin. Hello po sa'yo. Hello po, Rain, Crayan Jenster, kay Andrew Espejo. Okay, going back to my question. Tutor Kev, nagbati ka na lang. Babatiin ko rin ang aking ICT team na nagbibigay sa akin ng magandang venue. Correct. Dito ng session si Sir Christian Rivera, si Sir Clem Yandok, si Sir Tori Cruz, at si Sir Jai. Please, Tutor Bandong, my regards to them. Salamat po. Ayan. Kanina ang tanong natin, bakit hindi natin dapat i-eliminate yung mga snakes? Hindi dapat natin ito eliminate. Meron akong sagot na nakita galing kay Sir Anthony Angeles from the National High School ito, Tutor Kevin. Sabi niya, balance in the system will be affected, especially the food chain. Ayan, ang sabi ni Sir Anthony Angeles. Correct. Hi, Ma'am Ginalyn Aquino, Herrero Aquino from Punta Integrated School in SDO Calambasite. Hello, Sir Anthony, Sir Roy. Ayan, sagutin natin yan. Tandaan natin, ang mga snakes, kumakain sila ng mga like frogs. No? Kapag hindi kasi walang kumain sa mga frogs, dadami, halimbawa pinatay natin ng snakes, may kakain pa ba sa mga frogs? Wala na, magpo-proliferate yung kanilang population, dadami talaga yan. No? Kasi wala nang kumakain sa kanila at pag dumami yan, hindi na sila kayang suportahan o they will meet their carrying capacity. No, lilipat sila doon sa ibang, migrate sila sa ibang lugar, no? Dadami sila ng dadami. So talagang tama 'yung sinabi ni Sir Anthony, no, maapektuhan ng food chain. Kapag halimbawa yung palaka, hindi pinatay mo lahat ng palaka, dadami yung mga alam niyo yung mga grasshoppers or yung mga balang naman. Actually magkaiba yung dalawa, no? Pag dumami 'yon,
magkakaroon talaga ng problema. Halimbawa sa mga magsasaka, no? Ayan. So ganun lang talaga ang nangyayari sa biodiversity. Walang dapat mawala kasi bawat isa may role, may ginagampanan. Yung iba nga lang hindi natin alam, no? Kailangan kasi balance. Yes, Tutor Vandong, dapat talaga balanse. Wala ka dapat tanggalin. Okay? Yes, ay nako, itong isang nilagay dito ni Tutor Vandong na ay isa talagang problema to. Ano ba yan, Tutor Vandong? Ito talaga naman, itong deforestation, Tutor Kevin, or removing or clearing of a forest. So that includes illegal logging, kainin farming, forest fires, and even conversion of agricultural lands to housing projects, Tutor Kevin. Ito talagang matinding problema natin ito. Kaya yan, isa yan sa mga reason kung bakit meron tayong extinction. Ang dami kasing nawawalan ng tahanan, Tutor Kevin. Ilan ang mga nahandyaan naninirahan sa ating forest, Tutor Kevin. Iba-ibang species ang nandiyan. So kapag ka nangyari yan, deforestation, alam mo na, talaga namang kasunod niya na extinction na ng mga nandoon. Dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta. Yung iba nga, Tutor Kevin, napupunta na sa mga kabahayan. Diba? May nakikita, may natatagpo ang mga ahas kung saan-saan. Ahas, sa CR, no? May ahas kanina. Oo, Tutor Kevin. Naalala ko, Tutor Vandong, noon, dati nagkaroon ng Milenyo, di ba? Yung bagyong Milenyo. At sa North Quezon, sa parting Real Quezon, actually may mga estudyante ako doon na mga natabunan o kaya na-trap. Kasi nung bumagyo, sabi nila, ang daming troso talaga. Ang daming troso. Pag sinabi nating troso, mga gigantic trees. No? Inanod. Na-proseso na siya actually. Siguro, i-deliver na lang. Tandaan natin, learners, parents, and teachers. Kapag ang particular na animals kasi, na species, meron siyang inaakmaang lugar kung saan siya mabubuhay at magpaparami. Kapag inalisan mo siya ng tahanan, maghahanap yan. At chances are, pag naghanap siya at lumipat siya ng lugar, hindi niya mamimit yung talagang maximum potential at maaaring yung requirement ng katawan niya ay hindi mamit. Yes. No? So, magkakasakit, manghihina, mamamatay. Nakakalungkot, di ba? Ngayon nga, Tutor Vandong, nakakalungkot po ha. I have nothing against anyone, no? Nakakalungkot lang kasi kahit yung mga bundok natin, makikita mo na dahil ng bahay, kino-convert na into housing projects. Housing projects. Yung mga condominiums na nga yung iba. Talaga ng mga, alam mo yun, parang hindi na talaga maganda para doon sa naninirahan doon talaga. Diba, Tutor Kevin? Ang daming mga apektadong mga species. Diba, wala nang kakaroon tayo ng imbalance na tinatawag. Correct. Yan. At sigurado ako sumasang-ayon din, Tutor Kevin, si RG dito sa sinasabi ko from Malabon National High School. Ayan. So, sumasang-ayon din itong si Stephen Dador from Tala National High School, Tutor Kevin. Tandaan natin, learners, hanggat merong punong nakatayo, wag nating putulin. Hayaan natin siyang mamatay ng kanya kung dadating man yung time na siya ay mamamatay na. Huwag nating unahan. Kasi ang magagawa ng 50 years old o 100 years old na puno ay hindi kayang gawin ng bagong tanim na halaman o puno. Tsaka remember, Tutor Kevin, ang dami ring mga reaction, di ba? Mga adverse reaction na mangyayari kapag sobra. Mga soil erosion, Tutor Kevin. Sobra, Tutor Vandong. Diba lahat siya na related din doon sa pagpuputol ng puno. So lahat siya na mai-experience. Dito sa Makiling, Tutor Vandong, bawal yan. Dito sa lugar namin, meron mga forest rangers. Yung mga forest rangers, sila talaga yung nakakalat doon sa Mount Makiling at minomonitor nila kung mayroong mga nagpuputol. So bawal. May mga nangangahoy, bawal magputol. Kung ano lang mga laglag o mga putol-putol na lang ang pwede nilang kunin. Next is population. Pollution. Pero sana, Tutor Kevin, dumami pa ang mga forest rangers. Yes. Alright. So let's proceed with pollution, Tutor Kevin. Ito naman yung presence of contaminants in air, water, or land. Ayan, ramdam na ramdam natin yung pollution. Tutor Kevin, talaga naman, di ba? So, tatlong klase. We have air, water, and land. And even noise, pwede na rin, di ba, i-consider natin as pollution na rin sa panahon ngayon. So, ayan mga yan. So, mostly,
air, water, or land ay nakaka-contribute sa ating extinction. Tama ka dyan, Shooter Bandong. At kinakailangan nga, syempre, magtanim tayo ng magtanim. At saka iwasan na natin yung mga masyadong pagpapausok. Ano? Ayan, yung mga Shooter Kevin, alam mo naman na dito sa lugar namin, di ba? Sobra talagang mga marami ditong sasakyan kasi, Shooter Kevin. Alright, so we have another one, Shooter Kevin. Itong destruction of natural resources, isa pa to, Shooter Kevin. Yan. This was caused by dynamite fishing, over-harvesting, and conversion of area into other houses. So talaga dati talamakan dynamite fishing. Kaya yung mga bahura o yung mga coral, talaga sumasabog, no? At wala nang mapapangitlogan ng mga isda. Kaya ayan ang problema. Kahit yung mga muroami, di ba? They crash down. They crash yung mga coral reefs. No? Yung, buti na lang, Shooter Bandong, sa atin kasi may alam ko may batas ang Pilipinas dyan na kapag nasira mo yan, talagang magkakaroon ka ng penalty. Thank you po sa ating DENR. No, sa batas. Para protektahan ng ating mga likas na yaman. Correct. Alright. Ayan, threatened, endangered, or extinct. Yan, prepare si Shooter Bandong na game sa atin. Meron tayong pag-game. Ayan, ano ba yan? Ano ba yan? Huwag talagang mawala ito kasi nga nasa na ito. Ayan, mamimili na lang tayo. Threatened, endangered, or extinct ang dugong. Pero tingnan natin kung may sasagot sa ating mga learners. Paki-comment. Ano ba ito? Threatened, endangered, or extinct? Ang dugong. Si dugong. Ayan, tingnan natin. Ayan, from Santa Lucia National High School. Hello, Frail. Hello. From Tala National High School. Hello, Jessa. Ayan, sige. So, okay, the answer here is? Ang dugong natin ay considered as endangered species ang ating dugong. Nakakalungkot naman. Ayan, sabi ni Aisel Kabasag, endangered daw. Alright, nakakalungkot. Shooter Kev, ang fit-fit pa naman, di ba? Kahit malaki siya. Correct. Alright, let's proceed with the next one, Shooter Kevin. Is it ay, naku, ano ba yan? Napaka-cute naman yan. Ay, tarsier! Ano mo naman, parang... galing, marami sa Bohol. Ano daw ito very sensitive daw itong mga tarsier, Shooter Kev, sa Bohol Bawal, madali silang ma-stress, kaya hindi dapat sila actually nilalapitan. Noon, meron silang tendency na talagang kitalin yung kanilang buhay pag na-stress sila, Shooter Kev, hindi talaga sila actually, para pa lang si Lolong, Shooter Bandong, kasi when I went to Palawan nga, dati napunta kami sa Crocodile Farm, isa sa mga input nung tour guide, isa doon sa contributory factor kung bakit namatay si Lolong, yung napakalaking buhaya, is because na-stress. Diba? Na-stress siya. Nai-stress yung mga animals Inalis ba naman sa kanyang natural habitat? Talagang ganun. Ayan, ganyan din ang tertiary, Shooter Kevin. Kaya naman, ang classification according to the Remafay Subilaga, endangered daw ito. Sabi ni Ma'am Sharian Lee, ito daw ay endangered. Si Ma'am Sharian Lee ng TLE Department ng Malabon National High School. Hello po. The answer is? And the answer is, of course, tertiary is considered to be an endangered species. Meron pa naman tayo. Di pa naman siya. Hopefully, hindi mag-extinct. Wag. Sayang naman. Alright. Let's one. Ayan. It's a Philippine Eagle. Yan. Philippine Eagle. Ano ba itong Philippine Eagle? Ano ba ang kanyang classification sa ngayon? Tingnan natin kung sasagot ang ating mga learners. Ayan. Alright. Ayan, from Quirino National High School, Jerwin Manules, ang siya ay nakatutok. Sabi ni Isabella, endangered din daw. Sabi ni Stephen Dador, endangered din daw. Tingnan natin. Sabi ni Roy De Jesus, endangered din daw. Pero actually, Shooter Kevin, ang classification ng ating Philippine Eagle ay threatened. So medyo talagang bumilis kasi yung pagkaunti nila. Medyo bumilis kaya kinonsidered sila at kinlassify under threatened. Although kasi, Shooter Kevin, pag sinabi nating threatened, papunta na talaga naman sa endangered. Diba? Kumbaga, hinahunt kasi. Sinasaltik. Kaya nga, dali kasi nilang, pero sana wag, diba? Dahil kung ganyan na ang classification, wag naman sanang humantong, diba? Sa extinction. Dahil gusto natin. Sana meron tayong care.
Yes, at meron tayong, tama yan, Tutor Kevin, care o pagmamahal sa mga hayop, di ba? So, ayan, sabi ni Ralph, hello daw, ayan. Sabi ni Justin from SDO Bulacan. Hello. Din. Ayan, ano ba yan? Ang tawag natin dyan ay... Ayan, tingnan natin kung masasagot ng ating mga learners. Ano kaya ang classification ng ating mammoth? Ayan. So, is it threatened, endangered, or extinct? Mamili tayo dyan. Okay, sabi ni Fry, endangered pa lang daw ang ating mammoth. Okay, so sabi ni Alicia Wine Rivera, extinct na. Okay. Alright, tingnan natin ang tamang sagot. Tutor Vandong, is mammoth threatened, endangered, or extinct? Tutor Kevin, ang mammoth ay extinct na. Okay. Wala na. Ayan. Mga relics na lang siguro, yung mga tusk niya, bones, no? Tutor Kevin, talaga naman hindi na natin inabot yan. Alright. So, ayan, kita naman, Tutor Kevin, ang ganda kasi talaga kapag... Napakaganda, Tutor. Kung balance, kapag ganyan, di ba, pinagmasdan mo, lahat ay may role, okay, di ba? So, may lahat ay may ginagampanan ng papel sa kanilang mga area, di ba? Sa kanilang mga environment. Alright, Tutor Kevin. Sa tingin quiz na tayo ngayon. Ayan, dahil... Sige, ready? Kevin, let's have the first question. All right, so I'll read it. Which situation illustrates the relationship between a limiting factor and population density? Is it A, when birth rate is greater than death rate, population increases? Or B, when the population in a given area increases, the population density also increases? Or C, is it population sizes change with the number of birds or when organisms move out of an ecosystem? Or is it D, when the population of goats and cows in a field increases rapidly, there may not be enough food for each of them? Ayan, Tutor Kevin. Ano ba yung relasyon between limiting and population density? Answer mo, show mo. Tingnan natin kung A, B, C, D lang ang sagot. Sabi ni Isel Kabasag, it's A daw. So, ano ba yung relasyon between limiting factor and population density? Tutor Kevin, and our answer to this is, syempre pa, when the population of, example ito, Tutor Kevin, when the population of goats and cows in the field increases rapidly, syempre pa, kung may increase na gano'n, there may not be enough food for each of them. So, ayun yung relasyon, di ba? Limiting factor, di ba? Ang food, tapos medyo tumaas ang populasyon. Okay, so ayun yung nagpapakita dito sa ating mga choices ng relationship between limiting factor and population density. Okay, so let's proceed to Kevin, number 2 this time. Okay, number 2. How does the destruction of coral reefs and mangrove forests lead to species extinction? Is it A, amount of dissolved oxygen decreases? B, fish predators become massive in number? C, breeding grounds and nurseries of marine species are destroyed? Or did the oceans and seas become contaminated with heavy metals and other pollutants? Wow, parang thesis ko to yung letter D. Yan ang aking thesis actually. Heavy metal contents, yes. Alright, so according to Isabella, it's letter D. Okay, from Quirino National High School. Sabi ni Azel Kabasag, it's D, from Tala High School. Ayan, so si Greya Mar, active na active pa rin, letter D daw. Tutor Kevin, and the correct answer to this is? Letter B, breeding grounds and nurseries of marine species are destroyed. Halimbawa, muroami o kaya dynamite fishing. Ayan, so tama si Kabatsan Justin Cyrus Tan. Alright, let's proceed with number 3. Congratulations. Alright. Number 3, which illustrates how the introduction of new species may lead to extinction. Okay, so nabanggit natin to kanina, Tutor Kev. So ito yung mga situational. So A, when a prey species becomes extinct, its predator loses its food source and consequently becomes extinct. Or is it B, amphibian populations have been on the decline worldwide caused by fungal infection of their skin which interferes with osmoregulation? Or is it C, when a large predator, the Nile perch, was introduced to Lake Victoria, it caused the extinction of half of the species of fish endemic in it? Or is it B, when bacteria in a lake increase in number due to continuous decomposition of dead organisms, dissolved oxygen declines, killing all the fishes in it?
Okay, so Tutor Kevin, kanina binanggit natin, di ba, yung pag-invade ng mga new species, di ba, sa isang particular na area. So, ito lang, situational yung ating quiz. So, tingnan natin, answer mo, show mo. Sabi ni Graham Moore, letter C daw. Sabi ni Veng, Zapata Lopez, letter C din daw. Alright, Tutor Kevin, the correct answer to this is, syempre pa, nandyan binanggit kasi dyan, di ba, na nag-introduce ng bagong species. So, letter C, when a large predator, the Nile perch, was introduced into Lake Victoria, it caused the extinction of half of the species of fish endemic in it. Ayan, Tutor Kevin, yung nagpapakita doon. So, that is our correct answer, letter C. Alright? Tutor Kev, let's proceed with number 4 this time. In number 4, how do deforestation, building of dams, conversion of forests to agricultural lands, and urban development could cause extinction? Is it letter A, they pollute the environment causing species to die? B, they cause widespread of diseases? C, they trigger calamities to occur? Or D, they destroy the habitat where species live, depriving them the chance to thrive and survive? Answer mo, show mo. Sa number 3, Tutor Bandong, naalala ko yung nag-proliferate kasi yung mga janitor fish sa Laguna de Bay. Sabi nila nag-cause daw yun sa pagbaba ng dami ng tilapia, no? Kasi yung mga similya ng tilapia daw ay kinakain, no? So saka yung mga swordfish, marami sa Laguna de Bay. Actually hindi talaga to dito eh. Talagang may naglagay lang ng swordfish sa Laguna de Bay. Nagkaroon daw ito ng malaking epekto sa population ng mga endemic lang talaga sa Laguna de Bay. Okay. So, yun. But the answer in number 4 is... Sure, Kevin, what's your answer for number 4? Okay, so, yan ang sagot ni Krisa May Bayawa Batalones at ni Benok ng Buhay Mo ng Malabon National High School. Tama sila, Tutor Kevin. Let's proceed with number 5, Tutor Kevin, last number. What do dugong, tarsier, and tamaraw have in common? Is it A, they are all extinct? Is it B, they are all sea creatures? Letter C, they are all threatened species? Or D, they are all endangered species? Answer mo, show mo! Ayan, tingnan natin ang mga sagot dito sa number 5. I know they will get it right, Tutor Kevin. Alam na alam nila yan. Ang answer is... Okay, and the answer to this, sabi nila letter A daw, alright? Ay letter, ayan, sabi ni Stephen, letter A, sabi ni Kabadsan, letter D, sabi ni Jean, letter D, and the correct answer is letter D. They are all endangered species, Tutor Kevin. Ang dugong tarsier. Alright, so words to ponder, when we lose an animal species to extinction, we lose part of our family. Tama ito, kaya pahalagahan, mahalin, at alagaan natin ang bawat species, no? Lahat tayo ay nagkakapamilya, Tutor Kevin. Bahagi sila ng ating buhay. Okay, that's according to Anthony Douglas Williams. Alright, Tutor Kevin. Okay, see you again, learners, for another fun learning E2Line tutorial every Monday from 2:20 to 3 p.m. with Tutor Kevin and Tutor Vandong. Next na natin is Science 10 with Tutor Rainier and Tutor Ichad.